Hello all zodiac signs. Tignan na natin ano yung mga possible na parating or mangyayari pagdating sa career, financial at kabuhayan ninyo. Maraming salamat po sa support ninyo, yung mga laging nakasubaybay nanonood ng mga readings natin. At kung bago po kayo, please don't forget to subscribe, like, or follow. Regarding personal reading services naman, mag-message privately na lang po kayo sa aking official FB page. At magtingin-tingin po kayo ng mga post doon regarding mga free live stream readings at yung mga promo natin. So, right now, meron pa tayong ongoing promo until June 12. So, sa mga gustong humabol, mag-PM lang po kayo doon. Start tayo kay Aries as usual. Aries, tingnan na natin. Pagdating sa iyong career, finances, kabuhayan, anong meron ngayong month of June? Unang-una, you have guardian angel. Ang sabi dito is, some higher power protects you from difficulties and misfortunes. Trust your guardian angel. So, you are divinely guided. Kaya kung meron mang mahihirap na sitwasyon, no, especially pagdating sa usaping career, negosyo, financial kabuhayan mo, is matutulungan ka ng iyong angels and guides. Kumbaga, hindi ka mapapahamak, basta-basta, hindi ka pababayaan. Meron ka rin ditong perfect fit. So, finding the right path, the fit with the soul, ideal job, you're meant to be here. Yan. So, this is a sign na kung naghahanap ka talaga ng niche mo, yan, kung hindi mo pa nahahanap yung niche mo, yung specialty mo, kung saan ka swak na swak, bagay na bagay, this is an indication na mahahanap mo na yon, no? Kung ano yung specific na career or negosyo or pagkakakitaan na yan na kung saan bagay na bagay yung personality, yung skills mo, yung talents mo, yung gifts mo. Okay, so this is a sign na kumbaga guided ka talaga at ituturo sa iyo ano yung direction na kung saan ikaw ay magpo-prosper, magiging successful or possible na maging famous, no? Okay, next is Taurus. Tingnan na natin, Taurus, no? Nung balita sa iyong career, financial kabuhayan ngayong June. Exhausted. Okay, baka naman yung iba sa inyo, panay ang, na-overwork. Okay, workaholic. Exhausted, dalawang bagay lang yan. Pwedeng napapagod ka na dito sa ginagawa mo, nauumay ka na, nawawalan ka na ng gana, or literal na exhausted, like napapagod, no? Sabi ko nga, pwedeng maraming masyadong trabaho, overwork, stress, walang pahinga, walang day off, walang bakasyon, time out. Or, pwedeng na-exhaust yung resources mo. Okay? Ayan, no? Sinasabi dito. Oh, financially drained. So, pwedeng iba sa inyo, nasasaid. Nasasaid yung ipon ninyo, nasasaid yung laman ng wallet ninyo, bank account ninyo, nasasaid yung kaperahan o resources, no? Kung ano man meron dyan sa inyo. Okay? Sabi dito, is also lacking viable options. So, pwedeng iba sa inyo na no choice kayo, wala masyadong matumal or wala masyadong mga opportunities na dumarating. Okay? So, there is a prediction ng exhaustion. Recharge and regroup. Yun yung advice para sa'yo. At meron ka ring star power. Become an influencer of the company and earn fame, popularity. Step into the spotlight. So, this is a suggestion for you, Taurus, na baka pwedeng i-explore mo yung ibang ways kung saan pwede kang makilala or kumita.
or maging successful, no? So, sabi dito, possible na baka yung swerte mo is nasa pagiging influencer or sa social media or digital creator or YouTuber, etc., etc., TikToker. No, basta mag-explore ka ng ibang possibilities kung saan pwede kang sumikat doon, lumago. Okay, step into the spotlight. Gemini. Natin, Gemini, ano ang balita pagdating sa career, financial, kabuhayan mo ngayong June? Meron kang many choices dito. Wow, Gemini. Ibig sabihin, maaaring maraming opportunity yung palapit sa'yo ngayong June. Oh, hanggat nandyan yung mga opportunities, ibig sabihin, may options ka. Okay? Many choices. So, sabi dito. So, hindi lang isa ito for sure. Kasi many choices. So, ayan, opportunities abound when you are in a dilemma. All roads lead to Rome. Sinabing all roads lead to Rome, itong mga options na to, itong opportunities na ito ay magdadala sa iyo ng success. Okay? Leveling up success, no? So, look at all your options. Okay? Meron kang pagkakataong makapamili, lalo na kung hindi lang isa itong paparating sa iyo. Kumbaga, ilang chances kang mapagbibigyan, no? Pagdating sa career mo or sa negosyo, so pinagkakakitaan. Tapos, meron ka rin ditong card ng limitations, no? Fear and doubt, limit freedom of action, let go of your worries. So maybe this month, dahil marami kang options dito or opportunities na paparating sa'yo, siguro yung mga dati na iniisip mo na parang limited yung options mo, yun na nga, yun will be soon cleared out kasi nga darating na itong mga opportunities. Kaya kung dati, parang walang growth or wala masyadong matumal or naghihintay ka ng break, eto na yon ngayong June, no? So, pwedeng paparating na itong mga to. And yun nga, sabi ko nga, hindi lang isang opportunity to. Pero minsan kasi, itong limitations card na ito yung mga fears mo or doubts mo sa sarili mo. So, pwedeng yun yung nagbibigay sa iyo ng limitations pagdating sa gusto mong ma-achieve or success or kaginhawaan. Kasi nga, ikaw mismo pwedeng yung mindset mo, no? Pwedeng yun yung crippling para sa iyo na ma-reach mo yung full potential mo. So maybe takot kang mag-try, yung mga ganyang bagay. Okay? So baguhin mo yon and then i-welcome mo itong opportunities na ito. You have next is Cancer. Nung balita sa career, financial, kabuhayan ngayong June, Cancer. Money tree. Wait lang yung alarm ko, guys. Ayan, money tree. Uy, ang ganda naman. So, ano pa isa? Money tree at saka expression. Okay, nahin na natin tong si money tree. Ito, tignan mo, ang ganda ng coins. Dreams come true. You will get what you have long desired. Enjoy your wealth. So, this is a period ng pagiging financially stable. Kasi you have enough money, tapos parang ang sinasabi dito, ito na yung fulfillment ng mga goals mo or pangarap mo. So, kung may mga gusto kang ipundar, bilhin, malamang magiging ma-acquire mo yung mga gusto mong ma-acquire. Okay? And then, maayos pagdating sa financial. Maluwag. Maginhawa ngayong June. Ayan, no? May enjoy mo itong, pagpasok ng mga kinikita. Ibig sabihin, may sapat para sa mga pangangailangan sa mga gustong bilhin. Pagdating naman sa other card mo, you have expression. Open up your heart and connect with others. Express your creative self. So, pwedeng yung iba dito sa inyo, Cancer, siguro yung inyong success or swerte na kumita is may
parang connected sa iyong pagiging creative, no? Baka naman ikaw ay marami kasing marami kasing forms yung pagiging creative, and ang parang nafe-feel ko dito sa card mo is kikita ka through your creativity. So kung paano mo man i-express yan, ano man itong mga kaalaman mo, skills mo, talents mo ng pagiging creative, maaaring yun yung magdala ng opportunity or swerte sa'yo pagdating sa financial kabuhayan or career. Okay? So, i-maximize mo yan, itong mga talent, skills, gifts mo ng pagiging creative, and malay mo, yan talaga yung magpapayaman sa'yo, magdadala sa'yo ng maraming datong. Next is Leo. Tingnan natin, Leo, ano ba tong balita pagdating sa career, financial kabuhayan mo ngayong month of June. Meron kang money matters at saka home-based. So, unahin na natin si money matters. Sabi dito sa money matters card, expense, save, cut cost, resource plan ahead. Make an informed choice. Invest your money wisely. So, this is kung paano ka mag-spend ng pera, Leo. So, alam mo na yan. Siguro naman, malaki ka na para pagsabihan dyan. Pero dahil lumabas itong card na to, this is a reminder na maging wise ka, hindi lang sa pag-i-spend ha, hindi lang sa pagbabudget, pag-i-spend. Siyempre, hindi ko na isa-isa niya, alam nyo na yan pagdating sa mga ganyang bagay. Pagiging practical, uunahin yung mga priorities. At hindi lang sa pag-i-spend, no, pagbabudget, but sa pag-i-invest ng iyong money. So, parang sinasabi netong card na to, hindi lang dapat puro palabas yung pera. Okay, hindi lang yung basta naisip mo. So, dapat meron kang pagpaplano for the future, saving, or kung paano mo i-invest yung money mo wisely and safely. So, huwag natin kakalimutan yung pag-i-invest ng safe kasi hindi naman, alam mo na marami na i-scam ngayon. So, yan, alin man dun sa mga bagay na yon. Okay, parang may mga cost cutting dito na binabanggit, pagpaplano, pag-i-invest ng pera, pag-save, pagiging wise pagdating sa paglabas, pagpasok ng pera. And pagdating naman dito sa other card mo, you have home-based. Home is the harbor of the soul. It is the safest place you can be. Change your environment. Okay, pwedeng iba sa inyo dito. Baka naman mas okay if mag-work from home na lang kayo, or kung kayo naman ay nag-o-office or nasa site, baka iba sa inyo, kino-consider ninyo paano kayo makakapagtrabaho ng home-based. O depende sa situation ninyo. And remember, this is only a general or collective reading. So, hindi ito mag-fit para sa lahat, no? Okay? So, yan ang sinasabi dito. Pwedeng pagpapalit ng environment. So, baka ay kino-consider mo yun. Baka nagpaplano ka na baguhin yung work setting mo. Okay? So, yan. So, lahat ng yan ay parang ngayong month ng June. Move na tayo kay Virgo. Virgo, tignan na natin anong chika, no, tungkol sa career mo, financial kabuhayan ngayong month ng June. Unang card mo ay home-based, no? So, nakuha din natin yung home-based. Galing kay ano yan eh. Kay Leo na hugot din yan. Ayan. So, Virgo, tignan na natin. Sabi dito home-based. O, baka naman yung iba sa inyo, makakahanap kayo ng job na home-based. Or, pwede kayong makapagdagdag. Halimbawa, kung may current job kayo, kahit hindi yan home-based or negosyo, or may baka yung pinagkakakitaan, baka, parang sinasabi nitong card na to is, baka may potential ka rin to earn ng mga sideline na pwede mong gawin sa bahay. Okay? So, pwedeng yan. Another source of income na pwede mong i-consider pag-isipan. Okay?
Sabi dito, pwedeng ito naman ay pag-change ng environment. So, baka yung iba sa inyo, lilipat kayo. Ma-assign kayo sa ibang location. No? Sa pinapasukan ninyo. Or kino-consider ninyong mag-abroad. Pwedeng ganyan. Okay? Basta anything na parang mababago yung setup mo. Or lilipat. At meron ka ding power. You have the power to take control of your life, career, and finances. Focus on your needs. So, this June, siguro, nasa sayo yung kumbaga malakas yung potential na may isa katuparan mo yung mga plans mo, no? Regarding your career or pagdating sa financial, sa kabuhayan mo. So, ang sabi dito is mag-focus ka kung ano ba talaga yung mga needs mo. And yun yung gawan mo ng action. Kasi ngayon, nasa sayo yung power na baguhin or i-improve yung kalagayan, yung sitwasyon mo pagdating sa career, financial, kabuhayan. Virgo. Okay? So, i-harness mo yung power na yan. Move na tayo kay Libra. Libra, silipin na natin yung career, financial, kabuhayan mo ngayong month of June. Meron ka ditong limitations card at saka independence. Okay, so siguro Libra, nag-worry ka kasi right now pwedeng hindi pa enough. Hindi ka pa ganun kalakas kumita, kaya siguro naiisip mo pwedeng may mga limitations pagdating sa mga gusto mong gawin or hindi ka makakilos basta-basta. Siguro may mga gusto kang gawin, bilhin, pero hindi ka makakilos dahil limited yung pera mo or resources mo. Okay? O pwedeng iba sa inyo gusto ninyong bumukod or gusto niyo maging financially independent. But the thing is, Libra, itong mga bagay na ito, no, itong limitations and independence na to, ang makakapag-resolve lang yan ay ikaw. So, kumbaga, dapat magkaroon ka ng specific plan or goal. Kung talagang gusto mong ma-achieve yan, do the necessary steps, no? And simulan mo yung mga plano mo na yan, yung mga hakbang na yan, yung mga gusto mong gawin, no? At saka, limitahan mo yung negative thinking, ayan. Kasi, pwedeng ito is, pwedeng ikaw yung nagbibigay ng limitation sa sarili mo. Mala 8 of Swords energy, Libra. So, baka nagkakaroon ka ng mga ganun conflict pagdating sa sarili mo. Okay? So, yung fear, doubt, tanggalin mo yan. Palitan mo ng positivity, optimism, and of course, pagpaplano, and pagro-roll out ng plans mo, which is putting effort, okay, to achieve your goals. So, yan. So, sa tingin ko, kung yung iba sa inyo, nagki-crave kayo ng independence, kung gusto ninyong bumukod, no? At kung meron naman kayong sapat na budget para dyan, or masusustain ninyo yung sarili nyo dahil meron kayong job, siguro, this month, pwedeng ito na yung time na makakabukod kayo. Okay? So, ayan, do not depend on others. So, dapat independent ka. Kaya mo yung sarili mo. Kasi hindi naman tayo laging may katuwang. Hindi tayo makakaasa. No? Na meron laging tutulong sa atin. Okay? So, sabi dito, manage your money yourself. Independence guarantees security. Okay, Libra? That is the advice para sa iyo. Move na tayo kay Scorpio. Hello, Scorpio. Silipin na natin. Ano ba yung chika tungkol sa iyong career, financial, kabuhayan ngayong month of June? Meron ka ditong success. Wow, ang ganda. Tingnan mo yung trophy. Bongga. At meron kang public face. Wow. Nahin na natin si success. Choosing the right direction and actively overcoming difficulties. You're on the right track. So, nabibigay ko dahil trophy ito, meron kang something na ma-achieve ngayong June. Okay? Na related sa iyong career,
financial kabuhayan. Sabi dito na ma-overcome mo kung ano mang difficulties meron ngayong June. Tapos nun, nasa tamang direction ka. Ayan, you are on the right track. So, anong kailangan mong gawin? Kailangan mo lang maging consistent. Magpatuloy ka lang kasi nandun ka naman sa tamang path. So, kung yung iba, kung dinadoubt ninyo yung path ninyo ngayon, unsure kayo, kung nag-a-ask kayo ng ng confirmation, eto na yun. Okay? So, itong card na to is an answer na yes, nasa tamang track ka. Okay? And ipagpatuloy mo yan. At meron kang public face dito, Scorpio. Follow your heart, become who you want to be, earn a reputation. It's okay to be yourself. Kaya nga, ayan, these two cards are a confirmation na kung hinahanap mo yung true north mo, yung path mo, eto na yon. Ang sabi dito, sundan mo yung puso mo. Become who you want to be. And possible na maka-earn ka dyan ng reputation. So, kung ano mang linya yung pinipili mo, gusto mong tahakin, yan ang sundan mo. Okay? Kasi ang confirmation mo, sinasabi dito, nasa tamang track ka, kaya it's okay to be yourself. Nasundan mo yung path na yan. Kung ano man yan nilalaman ng puso mo na path na yan. At maaari ka pa ngang maging successful dyan and mag-earn ng reputation or maging known or famous. Okay, malay mo sa social media yan, etc. etc. Next is Sagittarius. Sagittarius, sisilipin na natin ano yung mga chika tungkol sa career, financial kabuhayan mo ngayong month of June. Ay, teka lang. So, unang card mo ay partnership, tapos meron kang money tree. Wow, bongga. Ang ganda ng energies mo. Okay, so binabanggit dito is partnership, joining forces with business partners for win-win cooperation. Prioritize your connections. So, nakikita ko dito is bagong partnerships, possible na mga bagong projects. So, baka contractor ka or kung ano man yung linya mo, career mo, negosyo mo. Meron mga darating na successful partnership para sa iyo. So, pwedeng may mamimit ka, may makakatrabaho kang bagong deals, bagong projects, bagong kontrata, na magbibigay sa iyo ng win-win, success. Okay? At meron ka ring money tree, Sagittarius, which is indication ng perang paparating. Ayan. So, may matutupad ngayong June. Sabi dito, dreams come true. Okay, sana totoo yan. You will get what you have long desired. So, kung meron ka mang matagal na gusto ng matupad or mapundar, mabili, ma-acquire, ngayong June, possible na mangyari yan. So, may enjoy mo itong mga rewards na ito. So, siguro may naipon ka o nakapag-ipon ka, nag-abroad ka, or marami kang na-save na pera, marami kang kinita, and may pinaglaanan ka, nagtabi ka. And now, this month, possible na matupad mo yan. Kung ano man yung tinutukoy nitong monetary. Okay? Move na tayo kay Capricorn. Capricorn, silipin na natin anong chika ngayon sa iyong career, financial kabuhayan ngayong month of June. Meron ka ditong independence at saka social status. Sabi dito sa iyong social status card, you will reach the heights of fame and society. Kaya lang dapat wag lalaki ulo mo. Ayan, baka nasa social media ka or nagpaplano ka. Okay, sabihin na natin, nasa social media ka. Baka ikaw ay influencer, digital creator, TikToker, YouTuber, etc. etc. Maaari mong maabot yung fame, yung popularity na yan, lumawak yung mga connections mo, dumami followers mo, subscribers mo. Maaari kang maging famous, no? Pero ang sabi dito, wag mong paakyatin lahat yan sa ulo mo, wag lalaki ulo mo, wag kang maging mayabang or arrogant.
Stay humble and grounded. Okay? Meron ka ring independence dito. Manage money yourself. Independence guarantees security. Don't depend on others. So, yan. Sinasabi lang dito, parang wag kang mag-rely sa ibang tao na i-manage yung financial kabuhayan mo. Kasi, unang-una, ikaw ang merong full control sa buhay mo. Decisions, actions, lahat-lahat. Kaya pertaining to career, to money, to kabuhayan, hindi mo pwedeng isisi sa iba yan. Hindi ka rin pwedeng umasa sa iba. So, yung sarili mo, dala-dala mo. Yan yung magbibigay sa iyo ng success and independence. Kung alam mong i-manage yung buong buhay mo, yung mga resources mo, kapirahan mo, karir mo, yun yung susi sa iyong pagiging successful. Okay? Next is Aquarius. Silipin na natin Aquarius, ano yung chika pagdating sa career, financial kabuhayan mo ngayong month of June. Meron ka ditong independence. So, labas yung independence. Sa amin nakakakuha. Okay? So, Aquarius, independence is, sinasabi dito, kung meron mang magmamanage ng kabuhayan mo, financial mo, karir mo, ikaw yun. So, hindi ka pwedeng nakaasa sa iba or ipagkakatiwala mo lahat sa iba. Alam mo na, especially sa money. Tsaka importante yung hindi lang yung meron tayo, kundi alam natin i-manage kung anong meron tayo. So, yan yung sinasabi dito sa independence card. So, maging responsible ka sa finances mo, sa kabuhayan mo, sa pagpaplano ng buhay mo, career mo. Okay? At meron ka rin ditong guardian angel. So, this is an indication na hindi ka basta-basta pababayaan. Kung meron ka mang kaharaping mga difficulties or misfortune, siguro malilesen nyo, at least hindi ka, alam mo yun, mapapahamak or magiging kawawang-kawawa. Kasi andyan yung iyong mga angels and guides to support you and i-guide ka nila, matutulungan ka nila. Of course, with effort, no? So, dapat gagawin mo yung part mo and at the same time, andyan yung mga angels and guides mo na alalayan ka. Okay? Next is Pisces. Last but not least, Pisces. Silipin na natin kung anong chika pagdating sa career, financial, kabuhayan mo ngayong month of June. Okay, you have money matters and flexibility, Pisces. Unahin na natin si money matters. Sabi dito, expense, save, cut, cost, resource, plan ahead, make an informed choice, invest your money wisely. Okay, so sabi dito, Pisces, kung mag-i-invest ka man, maging careful ka on how you invest your money. Okay, hindi porke investment, go. Siyempre, research mo muna mabuti, especially kung money yan, ipinapasok mo dyan. So, maging wise ka, maging ingat ka, pagplanuhan mo mabuti, yung pagpasok, paglabas ng pera. So, i-manage mo mabuti kung anong meron ka, hindi lang puro palabas, dapat pati pagsisave at pag-i-invest meron din. Okay, it's how you balance itong pagpasok, paglabas ng pera, and kung paano ka maging wise, maingat, no? And next is flexibility card, no? Sinasabi dito, adapt slowly by using versatility, compromise, adaptation, change, etc. Be flexible in your methods, okay? So, hindi ko alam kung ikaw ay kasali sa mutable signs. I'm so sorry, hindi naman po ako expert pagdating sa astrology, Pero if you are a mutable, under ka ng mutable signs, meron kang talent na kung paano maging flexible, no? So isa 'yun sa kanilang specialty. So ang sabi dito, kailangan mo daw maging flexible. Okay? So paano natin i-apply yan dito sa career, financial, kabuhayan reading mo? So sabihin na natin, Pisces, negosyante ka at hindi ganun kalaki yung kinita mo. Okay, so yan, dyan napapasok yung paano mag-manage, paano mag-cost cutting,
Yung mga ganyan-ganyan. Or sabihin na natin ikaw ay student or employee na binabudget mo. Magkano lang yung perang available sa'yo na pumapasok every month. O, halimbawa, you're a student and nagbo-board ka. So, paano mo i-budget yung pera mo? So, yun. So, depende. If masyadong tight yung budget mo, sakto lang para sa mga priorities, ibig sabihin wala kang luxury na mag-shopping, yung so mag-adjust ka kung ano yung meron right now. Maging flexible ka. Ganon din yung pagdating sa iyong career, sa approach mo. Okay? So, parang maging madiskarte, mapamaraan, and mag-adjust depende sa tawag ng sitwasyon. Maging versatile. Okay? Especially yan, kung may paparating na mga pagbabago sa'yo, kasi ayan, may change dito eh. So, possible na may mga situations na kailangan mong makipag-compromise, mag-adapt, maging versatile. Dahil pwedeng may mga biglaang pagbabago ngayong June. Okay? So, that's all. Zodiac signs, all zodiac signs. Maraming salamat sa panonood ninyo. Don't forget to like and share this reading. Don't forget to like, share, follow. Take care. Good luck. Babush.